Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan po sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So, sa Direk Patchy Pai, director po ng Eat Bulaga, ay personal na nagtungo dito syempre sa lamay or sa burol po ng namayapa po nilang katrabaho, miyembro ng Eat Bulaga na 22 years na nagsiservisyo dito po sa Eat Bulaga. So, ayan po, nagbahagi po siya sa Instagram story niya ng picture na kung saan ay kuha po sa lamay po nitong si Lea Sampan. So, nagkasama-sama po yung mga dating Eat Bulaga, no? Ito nga po at sabi ni Pork na nirepost ni Patchy Pai, Direk Patchy Pai, hindi man ito ang inaasahan nating reunion at malungkot man na sa ganitong sitwasyon tayo nagkita-kita ulit, nakatuwang magkasama at magkakwentuhan ulit ang team barangay. Mapayapang paglalakbay Ate Lea, wala nang paghihirap. Muli po condolence sa pamilya po ni Lea Sampan. Samantalang si Daryl Yap ay nagpost sa kanyang Facebook account. So may gag order pero ang ingay-ingay niya. Sabi niya dito, matatalino ang mga Pilipino bukod sa alam naman nila ang totoo, nagbabasa rin sila at nagsasaliksik. Nakakatuwang isipin ang mga mamahayag na dapat ay tagapagtaguyod daw ng katotohanan ay nagpapakabakya para subukang pahinain ang unos na dati nang papalapit na pelikula. Dala ng papalapit na pelikula. So, hindi lahat ng nababasa natin, mga kadabarkads, ay totoo. Diba? Yan po ang dapat nating isa-isip. Hindi lahat ng nababasa sa media ay totoo. Sabi pa niya, imbis na mainis, napapangiti ako tuwing may bagong pakulo, pautot na interview mula sa mga kung sino-sino ang ilang gustong makisawsaw. So talagang dinidisregard ni Direk yung mga buhay na witness. Grabe, di ba? Sabi pa niya, na-imagine ko na lang ang itsura nila pagkatapos mapanood ang pelikula para silang naghukay ng balon sa tabi ng gripo. Masyadong pinalalim ang madaling abutin. Ang munti naming pelikula na Trop, The Hour of Pepsi Paloma, ay paglalahad daw ng kwento ng katotohanan mula sa pamilya ni Pepsi. Side lang po ni Pepsi yung hiningan niya po ng kwento. Pero paano naman yung iba, yung side ng iba, di ba? So mamaya mababasag siya dito. Sabi pa niya dito, pamilyang hindi naman hiningan daw ng panig. Pinagbintangan ng kung ano-ano at hanggang ngayon ay tinanggalan daw ng karapatang magkwento. Wala naman po kasing maikukwento ang pamilya ni Pepsi. Dahil malayo naman po ang loob ni Pepsi dito. Hindi naman po niya nakasama ng matagal yung kanyang pamilya nung bata pa siguro. Pero nung na siya sa showbiz, pumasok siya sa showbiz, hindi na. Wala na pong alam ang pamilya nitong si Pepsi. Kaya anong maikukwento? Wala. Sabi pa niya dito, ang pelikula ay hango daw sa mga published articles, news at matagal nang nakalutang na mga sources na madaling hanapin sa internet. Hindi na kailangang mag-research daw o magpaka-investigador. Hindi nawala sa sirkulasyon ang usaping ito, taon-taon na dadagdagan. Ang kaibahan lang ng aming pelikula ay ngayong matapos ang 40 taon. Makikilala natin si Pepsi sa punto di vista ng kanyang ina at ng kapatid niyang kasama niya mismo sa bahay bago siya pumanaw. Are you sure kasama ni Pepsi Paloma bago pumanaw? Itong si Pepsi Paloma, 'di ba ang nakasama niya ay si Cersei Emmanuel at ang tumubos ng puntod ay sino? 'Di ba sabi sa media, ang tumubos daw ay si Charito Solis na mariing tinututulan at tinanggi po ng pamangkin ni Charito. Mamaya pag-uusapan natin yan kung saan-saan pala nakuha ni Direk itong kanyang impormasyon sa kanyang pelikula na ipapalabas di umano sa February 5. Sabi pa niya dito, panoorin nyo rin ang mga naglipa ng interview ngayon. Mga nagsasabing kaibigan pero walang ibang sinabi kundi paninira at mga taong walang
direktang kaalaman. Gusto lang makibirit sa ingay. Buti na lang at may kredibilidad daw ang PEP. Narito ang buong link ng isang artikulo. So alam ko yung nilagay niyang artikulo dyan. So syempre, matagal na nga naman yung nangyari. 40 years na. Diba? Minsan, nakakalimot na po. Pero yun lang naman yun, nagtakip lang ng mata, tapos sinuksok yung dila, yun lang naman yun, 'di ba? Pero yung tungkol doon kay Pepsi, isang sinasabi nila, napakulo lang yan ng manager nila na si Dr. Rhea de la Cruz. So, dinidisregard ni Direk yung mga interview na ginawa po nitong si Julius Babaw. Ngayon, may panibago po kasing interview si Julius Babaw dito naman po sa side ni Charito Solis. So, personal pong nakausap na interview ni Julius Babaw, yung pamangkin po nitong si Charito Solis. Itong pamangkin po ni Charito Solis na to, napaka malapit kay Charito. Para nga niya daw mami na tunay itong si Charito Solis dahil sobrang close nila sa isa't isa. Naiyak pa nga po siya sa interview dahil naalala niya po itong tita niya na si Charito Solis dahil sobrang maalaga, mabait, talagang napaka-caring nitong si Charito Solis. At alam niyo po ba mga Kadaberkads, etong si Charito Solis, napaka-close pala nito kay Bossing Vic Soto. Kinuwento nga po nitong pamangkin ni Charito na may bahay si Bossing Vic Soto doon sa Tagaytay. Yung kay Bossing Vic sa taas, yung sa tita niya is dito sa baba. So, lagi daw nagkikita si Bossing at itong si Charito. So, ibig sabihin, sobrang close ni Charito at nitong si Bossing Vic. Hindi daw magiging close itong si Charito kay Bossing kung may ganitong nangyaring krimen. Hindi daw ito tolerate ni Ma'am Charito. Mag-iingay na daw yan kung totoong nangyari ang tungkol kay Pepsi Paloma. At eto pa ang matindi. Tinanong po ni Julius Babaw yung tungkol sa bangkay nitong si Pepsi Paloma na tinubos daw nitong si Ma'am Charito Solis sa morgue, na which is mariin pong itinanggi nitong pamangkin ni Ma'am Charito Solis na hindi daw gagawin yon ng tita niya unless kaanak daw nila or kadugo. At isa pa, hindi daw po close itong si Charito at si Pepsi Paloma dahil usually pag close daw ng tita niya itong si Pepsi or yung ibang tao man na ikukwento nitong tita niya sa buong pamilya niya. Ganun po kasi daw ang tita niya pag close niya yung tao. Talagang naikukwento, na isi-share sa family yung tungkol sa ka-close niya. Pero si Pepsi, never daw pong banggitin ito sa kanyang pamilya. At eto pa ang matindi mga Kadaberkads. Sabi po ng pamangkin ni Charito Solis, kung gagawa daw sana ng pelikula, yung pawang katotohanan lang. So basag na basag dito si Direk Daryl Yap. Saan daw nito nakuha yung kanya mga impormasyon. So ayan, mga buhay na po yung testigo, yung mga witness na nagpapatunay na talaga namang gawa-gawa lang po na Rhea de la Cruz yaang tungkol sa The Hour of Pepsi Paloma na yan. So saan kayo maniniwala? Sa buhay o sa mga patay? So yung mga nagsasalita po ay mga nakasama po yung side ni Charito, mga nakasama po ni Pepsi Paloma, mga buhay. Pero itong direktor, buhay na ba siya noong nangyari ang usaping yan? Di ba hindi? Nagbabase lang din siya sa mga sulat sa article. Ang tanong, totoo ba yung nababasa niya sa article? Kaya wag tayong magpapaniwala sa mga article, sa mga nakapublish sa mga website na yan dahil hindi lahat ay totoo yan. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaberkads? Mag-iwan ng opinion at komento. Hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.